okay po kami sa kanya. Lagi po namin siya nakakausap. Tapos hindi po siya, kahit sabihin pong konti lang yung suporta niya, at least nakakabigay. Ngayon po, ayaw po talaga. Dahil nga sa patong-patong na responsibilidad ay ang laki na ng pinayat ni Ate Isabel ngayon. Hindi pa po sila nagsasama ni Jonalyn. Nagsabi na po talaga yun na kapag daw po siya ay nagkaroon din ng kabit, hindi na daw po talaga siya sa amin mabigay. At pati na rin ng batang si Abdul ay ang layo na sa Abdullah na nakilala ko noon. Doon kayo natutulog? Diyan. Paano yan? Baka masundan pa siya. Ano ba? Si Fernan, gusto paano yun? Ay. Ha? Wala. Fernan, ikaw daw magbuntis. Good day mga kalingap. So andito kami ngayon papunta kala Abdul. Bibisitahin natin para naman malaman natin din yung sitwasyon nila dito. Nakasalubong namin doon si Ate Isabel. May pupuntahan lang daw sila at babalik din. Kaya sabi ko antayin lang namin. At si Rans may dala-dala ditong pasalubong para kay Abdul. Pati mo Rans si payat ang magbuhat. Kawawa naman. Baka pagod na din yung tao eh. Iba yata yung sinabi mo kanina. Sabi ni Rans payat na nga magbubuhat yung pa. Oo nga naman, payat na nga. Ba't kasi payat yung tawag natin sa Bildon? Okay, so tuyo naman yung daan dito ngayon. At syempre umaaraw na, pero kahapon talaga puro ulan talaga halos. Kita nyo naman yung vlog namin kahapon kala Abdul. Ay kala Nanay Glaze, talagang basang-basa kami. Pero ngayon medyo okay na tong daan. May mga kunting putik na lang, ayan o. Pero okay naman, makakadaan ka naman ng hindi ka nababasa. Tama na niya kahit patway lang. Oh, minalaglag. Nalaglag na naman. Lagi nalalaglagan itong bag ko ng ng pera. Kasi ibang pera ito, pang Hong Kong souvenir. Nalaglag lagi ang dito. Alam mo bakit? Bakit? Kasi barya yung pera mo. Kaya pala puro barya yung nalalaglag kasi puro barya yung laman. Dito na kami ngayon, kala Ate Isabel, dito na rin sila, timing. Saan Ate Isabel pala si Abdul ngayon? Dito yata sa kabila. Putik dito sa kanila ngayon kasi gawa nga ng kauulan kahapon. Kaya tingnan niyo yung kalsada nila, talagang umaabot kasi dito yung tubig. Kaya ang bahay dito hindi pa pwede talaga na na walang taas na ganito. Kaya dapat talaga may taas para pag pumunta yung tubig dito, malaki ang tubig, hindi maabot yung sahig ng bahay nila. Pero tingnan natin baka nandito si Abdul. Oh, nakahubad ka na naman Abdul. Ba't nakahubad na naman siya Ate Isabel? Mapalit daw. Ha? Magpapalit. Kumusta kayo Ate Isabel? Dahil laki natin Ate Isabel ng pinapayat mo ha. Kumpara sa dating katawan mo. Bakit Ate Isabel mo pumapayat ka ngayon? Anong dahilan? Ha? Baka ini-stress ka ni Payat. Fernan, ini-stress mo daw ito. Ay hindi. Ba't namayat ka Ate Isabel? Nawan ka nga. Ang layo na ng katawan mo sa dati. Dati nung buntis si Ate Isabel, di ba mataba siya nun? Tapos nung kapapanganak mo lang, medyo pumayat ka pero hindi ganito kapayat. Ngayon, sobrang payat mo na. Baka hindi ka na kumakain Ate Isabel. Nakain na po. Nakain pa? Baka hindi na. Sabi ko baka hindi na kumakain si Ate Isabel. Kanina, saan kayo pumunta nun? Kaya ate meron na po. May pinabibigay lang po kanina din. Okay. So, mainabot lang kayo. Opo. Akala ko kanina nung nakasalubong ka sa Ate Isabel, nagaganon siya ng mata. Sabi ko umiiyak yata si Ate Isabel. Galitan pa ako ni Commander kasi nga umikot na ako dun sa may putikan madulas. Ay medyo madulas yung gilid, may mga lumot. Doon ako umikot at hahabulin ko nga sila. Sabi ko parang nakita ko umiiyak sa Ate Isabel. Nagkukusot lang pala ng mata. Sabi nga ni Commander basta ka lang na naikot, mahabol mo lang kahit nandun sa lumutan na makaikot lang. Sabi ko kala ko kasi may nangyari ka Ate Isabel kasi parang nakita ko umiiyak. Kaya sabi ko nagdali-dali akong habulin. So, okay naman pala, wala naman palang nangyaring hindi maganda. Okay, pa itong kawayan na ito Ate Isabel para saan? Bububong po dun sa kabila. Gumagawa kayo ng extension doon? Ay, gumagawa sila ng extension doon sa likod ng nitong munting napabahayan sa kanila. Yung ginagawa nila sa likod. Yan po yung maganda. May diskarte din sila,
Ano naman yung plano nyo gagawin doon? Yung po sinama po siguro doon. Ay, doon na, sa likod. Okay, itong ano nyo, lutuan. Wala. Gigibain nyo na yan. Okay. Bain na lang. Ito yung buhay dito sa pag nasa ganito kang liblib, madiskarte ka lang talaga kasi ang dami naman dito mga puno, di ba Ate Isabel? Maraming kawayanan. Yan ba, binili nyo pa yan? Binili po. Ah, binili pa? Ay, ganun. Kala ko may nakukunan lang kayo dito. Wala na. Dati po nga hindi na. Ah, yung mga kahoy-kahoy ganun eh, walang nakukunan. Di Kahoy pwedeng- po meron. Sa kahoy meron. Opo. Sa kawayan lang yung talagang medyo wala dito sa ano, area na to. Opo. Meron po kaso malayo naman po. Malayo. masyado. Okay. Ay, damit si Abdul, magdamit. Baka mahampas ng hangin yan. Okay ko na. Ano, damitan niyo muna. At sama natin din pati dito sa vlog at na makita ng ano ng viewers. Okay. At Isabel, kamusta yung mama mo? Nakachat mo na, hindi pa? Siya naman po. Kamusta daw? Kamusta ang mama mo? Okay naman po siguro. Ano Wala yung naman po nga sa... wala naman. Ano yung plano niya? Uwi, kala ko uwi siya. Hindi na po yata. Hindi ko pa po sigurado kung mauwi siya o hindi. Okay, parang bad timing yata yung gusto kong sabihin kay Ate Isabel ngayon. Kasi Ate Isabel, kala ko uwi siya, i-push mo sana siya na makauwi, tapos pwede ka namin bigyan ng trabaho. Pwede ka namin bigyan ng trabaho muna, siya muna magbantay dito. Kala ko pwedeng mapakiusapan. Hindi po yata. Parang ano lang. In case po yata umuwi siya, parang sisilip lang siya dito. Tapos alis na din. Alis na rin. Kasi mga kalingap, yung mga kapatid ni Ate Isabel, ayun talaga yung isa sa wala ditong nag-aasikaso eh. Yung dami ng kapatid niya na pwede sana sa Ate Isabel magkaroon ng trabaho, pwede natin bigyan ng trabaho sa Ate Isabel, kaso nga lang yung mama niya na dapat nagbantay eh siguro pinagkakaabalahan na rin talagang iba. Eh ito bang mga kapatid mo hindi sasama sa mama mo yan? Ewan ko po sa kanila. Ha? Ewan ko po sa kanila. Kasi dapat din si Ate Isabel talaga nakapokus na sa pamilya nila ni Fernan, di ba? Na dapat ito mga kapatid, shoulder ito ng mga magulang ni Ate Isabel. Dapat nandun ito sa kanila, no Ate Isabel? Yung papa mo, kamusta? May balita ba? Wala pa rin. Okay, so wala pa rin. Hindi naman po nag-i-intindi na yun sa amin. Wala na talaga. Eh ano yung Ate Isabel pinagkaiba ng noong okay kayo sa kanya, ngayong hindi na? Ano po, nung okay po kami sa kanya, lagi po namin siya nakakausap. Tapos hindi po siya, kahit sabihin pong ano, konti lang yung suporta niya, at least nakakabigay. Ngayon po, ayaw po talaga. Hindi po talaga siya nagbibigay. Andun sa ano. Pero ngayon ba na nangyari yung ganyan, sinubukan nyo pa rin na humingi ng suporta sa kanya ngayon? Opo. Sinubukan nyo pa rin? Nagano man po kami dun, kaso bago po talaga siya umalis, tapos hindi pa po siya hindi pa po sila nagsasama ni Jonalyn. Nagsabi na po talaga yun na kapag daw po siya ay nagkaroon din ng kabit, hindi na daw po talaga siya sa amin mabigay. Noon pa pala nagbitaw siya ng ganung salita, ano? Opo. Grabe. Parang planado pala talaga. Pag-aralin ko daw po kung mapapag-aral ko, buhayin ko daw po kung mabubuhay ko. Ayun yung sabi sa'yo ng papa mo? Parang parang sa bagay, kayo din naman nagsabi na yung papa mo nga eh no read no rights talaga. So ibig sabihin eh medyo kulang yung kanyang knowledge about sa family, ganyan, sa family, di ba? Pero as a tao kasi mayroon tayong tinatawag naman na common sense, di ba? Siguro pati yun eh mababa din yung ganun ng papa mo, pero unawain na nga lang talaga siguro yung mga ganung tao. Kaso nga lang, hindi mo dun maiintindihan, maunawaan yung pabayaan kasi yung mga kapatid mo, no? Opo, maliliit po pati. Kaya, Okay lang po sana kung di mga nag-aaral. pero halos lahat kasi sila pumapasok, di ba? Opo, 6 po yan, lahat po sila napasok. Ngayon Ate Isabel na walang suporta yung papa nyo, pumapasok yung mga bata, saan kayo kumukuha ng pambaon nila? Pag sa baon po, halos wala na po akong nabibigay. Ano lang, may makain lang po sa tanghali. Tsaka ano pambiling ulam. Yun lang po talaga yung napaprovide namin madalas. Grabe, no? Ang napoprovide nyo lang yung basta't may laman yung tiyan nila. May baon po sila sa tanghali. Baon po kasi sila ng kanin sa tanghali. Okay, di ba bago mag lunch break may break time pang tinatawag. Meron po. Paano sila daw? Anong kunikwento nila kapag break Wala time? naman po. Hindi na sila naimik.
Minsan po siguro pag nasasawa na nang wala silang baon na hingi. Nangihingi sa mga saan? Hindi po, sa inyo? sa amin, sa akin. Kasi alam nyo mga kalingap, yung naisip ko dito, kawawa din kasi yung mga bata kapag po kapag alam niyo yun, yung tayo din, nakaranas din tayo ng gano'n na papasok tayo walang baon, tapos yung mga klase natin, nakita natin kumakain tayo hindi. Medyo masakit din sa loob yun. Tsaka alam niyo yun, yung meron din naman mga klase na naiintindihan yung sitwasyon natin. Yung iba, mabait, bigyan tayo, di ba? May ganyan. Pero paano kung araw-araw na halos walang mabaon itong mga bata? Di, syempre, yung mga nagbibigay, parang mababago din yun. Hindi naman araw-araw laging ganun. Wawa yung mga kapatid mo, Ate Isabel. Parang Ano lang po diyang masyado yung bunso namin, naiyak po kasi talaga. kapag Pag hindi namin nabibigyan ng baon. Ewan ko lang po ngayon, di ko na naririnig na nagsusumbong sa akin na naiyak. Nung mga unang ano po talaga naiyak siya pag wala siyang baon. mas naawa po ako ngayon sa mga kapatid ni Ate Isabel. Siguro mas mabuti pa siguro na itong mga bata na ito yung ilakad natin sa scholarship, di ba? Mas mabuti pa siguro itong mga bata na to kasi itong mga bata, at Isabel, may binabayaran ba sila sa school? Ano lang po yung sa pag may ambagan, tapos yung miscellaneous fee lang yata yun. Tapos yung mga sa project nila pag nag-aambagan. Yung miscellaneous fee, Ate Isabel, ano yun? Saan ba ibig sabihin ko paanong pagbabayad doon? Every time na may exam ba, ganun? Parang po. Ganun. Pero Magkano- ngayon po kasing exam, wala pong hiningi sa akin yung kapatid ko. Nung nakaraan po, may hiningi sila. Ngayon po wala. Pero sure ka na nag-exam ngayon yung kapatid mo? Opo, nag-exam po sila. Exam, okay. So, magkano yung possible na binabayaran nyo kapag may miscellaneous fee na ganyan? Nung nakaraan po, 250 lang naman po yung binigyan ko. Kasi kapag dalawang bata naman daw po, kung ilan daw pinag-aaral doon, isa lang daw po sa kanila pwede ng ano. Ay, ganun. Opo. Okay, so pwede pala, ganun lang pala. At Isabel, ako na po yung kahit na wala pa tayo sa ngayong sponsor para sa ganyan. Sa ngayon at Isabel, baka pwedeng ako muna magbigay nung para sa nila, no? Pero hindi ko kasi alam kung paano ko ibibigay yung paano ko malalaman kung may project sila, paano ko malalaman kung ganito ganyan. Nasabi naman po sila sa akin. Pag may babayaran po sila, nahingi po sila sa akin. Okay, pwede siguro Ate Isabel na, di ba may kontak ka sa akin? Baka po pwede Ate Isabel na kapag nalaman pa lang nila, syempre hindi naman yan on the spot, di ba? Minsan 2 days bago i-comply, masabi mo agad sa akin, Baka kahit pa paano sa ganun mga tulong ako doon sa mga bata, Kasi kawawa naman. Tapos kung may mabuting loob na tumulong kay Ate Isabel sa mga kapatid para po sa scholarship nito mga bata, tulungan niyo po kami na matulungan natin itong mga bata kasi pag nakapagtapos po ito, napakalaking accomplishment po ito para sa mga pag-aaral ng mga bata. Kung makita nyo kung gaano kasipag itong mga bata na to, di ba? Kahit naglalakad ng pagkalayo-layo niyan, talaga nakikita ko minsan yung kapatid niyang isa, sira yata yung tsinelas, nakita ko noon sakto naman nakamotor lang kami noon, baka mailang din yung bata, baka hindi rin sumakay. Nakita ko siya inaayos niya yung tsinelas niya. Yung lalaki yun. Opo. Yung sabi ko, naawa ko kasi sabi ko, grabe, para lang makapasok kahit sira-sira yung tsinelas. Naglalakad ng pagkalayo-layo. Kasi medyo mahiyaan yung mga kapatid ni Ate Isabel. Medyo hindi talaga sanay sa sa ganito. Kagaya ni Ate Isabel na humaharap sa atin. Hindi sila ganito. Di ba? Opo. Iba yung nila. Kaya Sa bata po yun, sila. sa mga Pero bata. pag po yun. Okay. Sige, baka sa ganitong paraan kahit paano makatulong tayo kay Ate Isabel. Kahit paano naman may suporta sa atin yung mga manonood. Tulungan natin sa Ate Isabel dito sa mga bata kasi wala na siyang inaasahan wala nang magulang. Nanay, pauwi daw, sisilip lang. Parang nagsilip sa sa pugad ng ibon kung may laman na ba yung di ba? Wow, naman sa Ate Isabel dito. Sige Ate Isabel, ngayon pwede ba nating kunin si Abdul? Oo, at Fernan, may bigas pala kami, pwede mong kunin? Ipasok mo muna doon sa inyo. May bigas kami dito ng dala para kala Ate Isabel sa sako. Kasi nga nung nakaraan, ito yung problema din nila, wala silang bigas na, ubos na. So ngayon may pasalubong naman kaming bigas sa kanila. Si Fernan na lang bahala magpasok sa bahay nila. Okay. Laga, yung isa maiyak yan. Sa Abdul. Parang pumayat sa Abdul, kailangan na magpagupit na naman pala nito. Yung mga bata ba dyan na iba, may kailangan pagupitan dyan? Yung high school po.
High school? May high school ka ba dyan? Yung lalaki? Yung kambal pong pangalan. Para sa school yun? Apa. Okay. So bukod pala yun. Ang tinutukoy mo kanina, sa elementary lang yun. O pare-parehas na. Apa. Galing naman, dami-damay na pala. Yan, Abdul. Ang payat na ni Abdul, ang gaan. Ang gaan mo na, Abdul. Hindi ka nakagaya ng dati. Di ba? Sobrang gaan, oh. Iba na yung ano niya. Aray. Ay, naku, Abdul. Tayo. Tapos yung pisngi niya, liliit na. Yung braso, liliit na. Oh, tinan mo yung braso mo, oh. Lahat naman po sila nagpayat talaga. Grabe. Mag-schedule tayo. Ano bang, di ba walang pasok ngayon at Isabel? Saan ba tayo bukas? Sige, basta dadating kami. Kung bukas may time kami, pwedeng kuha kami ng tricycle. Tapos dyan lang sa taas, paglakar na lang yung mga bata. Pagupitan natin sa sentro ng Alayaw. Ano? Pwede ba yun? Kung bukas, basta dadating kami at Isabel, ano? Alam mo naman, nasulpot na lang kami. Basta't ngayon, at least wala pa naman pasok. May oras pa tayo para mapaayos yung mga buhok ng mga bata na nag-aaral. Pati si Abdul, kasama na natin. Abdul, uwi na si mama mo? Ha? Uwi na si mama? Ha? Ba't hindi ka na nagsasalita ngayon? Ha? Daldal niya. Ha? Madaldal ka pala eh. Bakit sa akin hindi ka na nagsasalita? Ha? Bago na naman. Naninibago ka na naman. Kaya nga ingay. Uwi na si mama mo? Ha? Uwi na si mama? Hoy, Abdul. Hoy. Tulala si Abdul, pero dati grabe ito makipag-usap. Talagang madaldal. Siyempre dahil nga sa hindi lagi-laging nakikita tayo, wala, nagbabago talaga. Pag-utugan na nga po yung pinalulugan. Nakikipag-usap na yan dun sa kapatid ni Tatay Pilomino. Oh, ba't sila kinakausap mo, ako hindi? Ha? Uy! Iya. Minsan pag natalikod po kayo, Tsaka naimik. nagtuturo. Huwag naiyak. Oh, hindi na kukulitin. Huwag natin pilitin si Abdul at wala, hindi sanay. Grabe, ano, isipin nyo yung ganito na buhay, may natutulungan pang gantong bata. Isipin nyo yun, grabe. Talagang ang dugong Pilipino talaga iba rin sa pagdating sa pagtulong. Hindi tayo yung parang, alam nyo yun, dami nga sa ibang bansa pag umidad na yung mga magulang, dinadala na sa home for the aged, pero dito sa atin sa Pinas walang, unang-una walang ganon. Kasi talagang hindi maglalagay ng ganun, kasi dito ang matatanda talagang inaalagaan ng mga anak pa rin yan kung sino yung pero may mga hindi rin naman talaga inaalagaan. Hindi ko alam kung ano yung reason ng iba bakit ganun. Siguro may hindi rin nagawang maganda, pero kahit balik-balik mo, magulang mo pa rin kasi yan. Okay. At Sabel, ihaya mo na muna dyan si Abdul at baka Pasok ka na, pasok. doon ka sa taas, Abdul, at baka tayo. Kamusta pala kaya Ate Isabel din sa nyo? Doon ba kayo natutulog ni Fernan sa kwarto? Opo. Doon kayo natutulog? Diyan. Paano yan? Baka masundan pa siya. Baka masundan pa. Ha? May ka ba? May ginagamit ka ba sa sa family planning? Meron. O baka pinatanggal mo na kasi may kwarto na. Pero nagre-request si Ate Isabel, isa pa daw. Di kayo ba, may plano pa ba talaga kayo someday na magdagdag ng anak? Ako po, ayoko po na sana. Ayaw mo na sana. Paano si Fernan kung gusto? Paano halimbawa si Fernan gusto? Paano yun? Ay. Ha? Wala siya. Fernan, ikaw daw magbuntis. Okay, mahirap naman kasi ang dami na ng anak mo, Isabel. 3. Tatlo na, saktong-sakto na talaga, pasok na pasok sa family planning, di ba? Ewan ko, yung iba, lima talaga yung iba, pero yung 3 para sa akin, na talaga, saktong-sakto na talaga yung 3. Okay, pero yan, yung pinakabit mo na yan, wala nang tanggalan yan talaga? O ano? Meron po, 3 years lang daw po. 3 years? After 3 years, paano na? Papalipat ka. Ganun. Pagtanggal, palipat ka na lang po sa kabila. Pwede ba yung ganun?
Galing din po ng mga ganyan ano, yung mga family planning na tinutusok lang hindi na pwedeng mabuntis ang babae. Ang galing naman. Okay. So, yung mga bata lang nandito sa may balkon. Dito sa labas. Tapos kayo mag-asawa ang nandoon. Sinong kasama yung bata doon? Yung baby po, lang? Yung dalawa rin po doon natulog sa amin. Sino doon? Yung maliliit, yung dalawa pong, yung magkapatid rin. Ay, magkapatid. Ako. Si Sanggol pa, tsaka si MK. Di paano yun, hindi kayo nakakapaglabing-labing. Hindi kayo nakakapaglabing-labing ni Fernando. Tumatawa si Fernando na ba nagtatrabaho. Paano yun, hindi pala kayo nakapaglabing-labing mo lang ni Fernando. Pag minsan natin sabihin, sa labas mo rin patulogin. Okay, so maganda yung plano ni Ate Isabel na ayaw na muna niya. Kasi hirap nga naman talaga, hirap ng buhay ngayon. Alam niyo naman, pamahal yung bilihin ngayon. Lahat ng yung bigas nga ngayon magkano na, di ba? 50 plus na. Sabi nga nung iba may 60 pa nga. Sabi nga nung iba hindi naman sinabi daw ni President na yung 20 pala 320 pala yun. Pero wala tayong magawa, ganyan talaga Hindi naman kasi pwedeng biglang ibagsak siguro yun, kasi kawawa naman yung mga nagtatanim, di ba? So, yun, Ate Isabel, tuloy nyo lang yung buhay nyo dito ni Fernan, yung pagtuloy nyo. Alam ko may awa ang Diyos na bigyan niya rin kayo ng blessing sa ginagawa nyo ito sa mga bata, no? Yung pag-aalaga nyo sa mga bata. Pag di siya pinapansin dito sa bahay, napunta siya doon. Si Abdul. Si Abdul pala, kung ito natin sabil kanina, lubot kasi yung camera natin. Kapag daw pala itong si Abdul paano yun? Ano sabi? Pag hindi po siya Pag hindi masyadong napapansin dito, nalipat siya doon. pumupunta doon sa kapatid ni Tatay Filomeno dahil sila na yung nakatira dito sa bahay ni Tatay Filomeno ngayon. Doon daw nanghihingi ng kape. Doon siya napaalam ng kape. doon nakikipagpintuhan. Opo, kay Lolo. Tsaka kay Lolo nakikipag-usap din po yun po sa mag-asawa. Ayun, may umiyak na naman sa loob. Ulit yun. Pag gano'n ang boses. Ate Isabel, napansin ko dito sa lugar nyo putik, puro putik. Bakit? Pasok na naman yung tubig dito nung nakaraan? Opo, abot po yan. Ay, ganun. Tuwing may buwan ba yan? May na talagang umakit dito ang tubig o everyday yan? Hindi man po, may buwan lang naman po kapag malaki ang tao. Kapag malaki ang tubig, pasok talaga dito ang tubig. Okay, pero safe naman kayo dyan sa bahay ninyo? Kahit na pumapasok dito ang tubig, safe naman. Okay, yun ang importante, yung safe pa rin kayo. No? Okay, so ngayon Ate Isabel, ito lang, nagpunta lang naman kami dito para nga sabi ko kumustahin kayo. At yung nakaraan na sinamahan lang namin si Commander dito, sabi ko babalik ako dito para kahit paano makapagdala ng pasalubong sa inyo. At yung nga nakita ko na nahihirapan talaga kayo sa mga bata. Mag-abot ako kahit na sabot na makakaya na tulong sa pag-aaral nila, no? Pero ang pinakang sana natin dito may kababayan tayo na makatulong din sa atin sa mga kabataan na tinutulungan natin. Kung may matipuhan kayo na may scholar natin, tulungan nyo po kami dahil kami naman small charity vlogger lang tayo. Sana matulungan natin sila sa pag-aaral kasi sabi nga, di ba, kabataan yung pag-asa ng bayan. Mali natin itong mga bata na ito po nakapagtapos maging maganda yung buhay. So napakalaking achievements po nun sa taas. So yun lang sana ang hiling namin. So tulungan niyo po kami. Okay, Isabel, sa ngayon paano? Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At bukas kapag medyo malapit yung schedule namin dito, diretso agad ako dito. Tapos sabi ko nga sunduin ko itong mga bata, no? Kasi ngayon may problema yung 4 wheels namin. Sana doon na, sama-sama na tayo sa 4 wheels kasi may problema. So sa kuha na lang tayo tricycle muna, ano? Okay. Si Fernan, baka gusto mong pagkapitan. Kaso mahirap na, baka lalong gumawa po si Fernan, makadagdagan yung anak ninyo. Baka sabihin na at sabila yung ayaw ipatanggal, tanggalin mo na. Tanggalin mo na to, Fernan. Okay, so hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat po sa suporta niyo, Marcos TV Channel, Commander Marcos, Franz TV, ating cameraman. Walang mga bago sa ginagawa natin. At sana nandyan pa rin kayo. Dahil po sa inyo nandito kami, tinutuloy yung mission namin na sinimulan. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Pagpalain po kayo nawa ng Panginoon at ingatan kayo.